Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. So pag-usapan natin ang reaksyon ni Pulong Duterte, ang isa din sa bastos na anak ni Rodrigo Roa Duterte, na kung saan kinabibiliban ng mga DDS na if we are going to assess the overall performance of Pulong Duterte sa Kongreso, walang kakwenta-kwenta, no? Parang napag-iwanan. Pero kung makapanlait sa administration, makapuna sa ating mahal na Pangulo, akala mo may nagawa sila na mabuti sa bansa. Akala mo nakapagbigay sila ng solusyon sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Kung hindi nga sila magsalita sa media at manira, halos hindi nga mabanggit ang kanilang apelyido dahil sa sobrang sinusuka na sila ng taong bayan. Mga kamunting tinig, ang Davao ay hindi exempted sa anumang investigasyon na gagawin ng national, most especially ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Bumisita po ang membro ng ICI, investigating panel, at napag-alaman nila na talagang may mga substandard at mga ghost projects when we talk about infrastructure, and particularly or specifically dyan sa may flood control. Ang mga DDS apology, mga vlogger na mga maliliit, mga taga Davao na mga bulag sa katotohanan, inaaway nila ngayon ang administration. Bakit daw po sa ibang panig ng Pilipinas ang baha, and they mentioned Cebu, bakit nag-iimbestiga ang ICI sa Davao? Wala pa ang bagyong Tino, hindi pa naranasan ang sakuna, ang epekto ng matinding pagbaha. Talagang nasa isip na ng ICI na ikutin ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas na kung saan ay based in their initial investigation through gathering of data and information, may mga substandard at mga ghost project. So bakit galit na galit ang anak ni Rodrigo ngayon? So anong reason bakit nagagalit? No? Hanggang sa mga pinagsasabi niya na recycled, mga politicians. Alam mo, Pulong Duterte, ang pag-imbestiga ng ICI sa mga proyekto ng gobyerno ay normal procedure yan para ma-determine kung saan ang pagkukulang. Bakit napaka-defensive nyo? Di ba nga dapat gayahin nyo yung iba na welcome? Dapat ang asahan sa inyo ng mga taga Davao, o sige, pumunta kayo dito, we are willing to be investigated. Walang problema sa amin dito. O nandito ang programa ng flood control. Nandito ang mga proyekto. Dapat ituro nyo. Kasi yung iba dyan, walang ka-alam-alam at walang kamalay-malay. So sa halip na i-welcome ninyo ng maayos ang ICI team, bakit nagagalit kayo? Bakit sounds defensive kayo na wala naman po dapat kayong depensahan kasi malinis man kaya ang pagka-implement ninyo ng infrastructure project. Di ba napabalita nga 51 billion ang inirelease sa inyo? Sa 200 something na flood control, may mga na-identify na mga substandard, may mga na-identify na mga ghost. So ibig sabihin, ayaw ninyong malaman ng taong bayan yan? Hindi ito pagsisingle out. No? Hindi ito paghahabol sa Davao, kahit na sinasabing baluarte nyo. Nagkataon na responsibilidad at mandato ng ICI na imbestigahan ang lahat. Inuuna lang siguro ang sa lugar ninyo. Kasi mas marami ang hindi ninyo na-implement ng maayos.
So whatever the possible outcome ng investigasyon, hindi lamang po Davao ang matutulungan. Hindi lamang po mga mamamayan ng Davao ang mamulat sa kung ano ang tunay na kalakaran sa mga proyekto na ito na binubulsa ang pondo ng taong bayan, no? Nagpo-focus sa kickback ang mga politiko. So kung ikaw Pulong Duterte, wala kang kinalaman sa korupsyon, malinis ang pagkatao mo, hindi ka nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi ka nangulimbat, abay ano ang ikinagagalit mo? Hindi ka naman pinipersonal. Sa investigasyon ng ICI, wala namang personalan to eh. Sabi ko nga sa mga vlog ko, even the president willing to be investigated kung kinakailangan. Oh. At sa kapunto na ito, lahat ng ginagawa ngayon ng gobyerno, para naman po sa kaliwanagan ng lahat. Gusto naman kaya natin na may mapakulong, may magbayad, o may managot. Eh kung sa tingin mo, hindi ikaw yung managot, hindi ikaw yung magbayad, hindi ikaw yung makulong, ay dapat i-welcome mo lahat ng investigating body. Hindi lang yung ICI. O, ayain mo pati ombudsman. Ang problema kasi kay Pulong Duterte, masyadong matabil ang dila. Alam mo, Pulong, dinadaan mo sa tapang. Hindi na panahon ng tatay mo ngayon na kung ano yung gusto ninyo, mangyari, mangyari. In a blink of an eye, no? Susundin kayo. Kahit mali na ang mga pulisiya, sinusunod pa rin dahil takot eh. May kalalagyan sa mga supporters ninyo. So dapat, Pulong Duterte, ang bansa natin ngayon nahaharap sa matinding pagsubok ng korupsyon. Open ninyo ang mga sarili ninyo sa investigation. Huwag niyong pagtakpan at huwag ninyong mamasamain ang ginagawa dahil part po ng proseso yan eh. Part po ng sistema yan. Hindi po tayo makapapanagot, no? Hindi po natin madidetermine kung sino yung mga sangkot sa mga anomalyang flood control dyan sa Davao kung hindi mag-iimbestiga. Tsaka, huwag mong pakialaman din ang trabaho ng ICI. Ang presidente nga hindi nakikialam, ikaw nakikialam ka. Dahil matapang ka. Dahil, ano sa tingin mo? Untouchable ka? Dahil anak ka ng former president? Alam mo, Pulong Duterte, ito na po yung dapat mong pagnilay-nilayan. Ikaw ay kumukuha ng pondo mula sa taong bayan para i-finance mo sa mga proyekto na nais po ninyong i-implement sa pakikipagtulungan ng national government. Kung umayos at maayos lamang ang pag-implement ninyo, ano ang katakutan ninyo sa ICI? Ang ICI hindi naman po biased na investigating body yan. Anyone can go there. Na kung mayroon kang alam, bakit hindi ka mag-surrender ng impormasyon, ng mga ebidensya sa ICI dahil kaaway ka man ng gobyerno, kakampi ka man ng gobyerno, welcome dyan sa ICI na magsumiti ng kahit na sino ang importante matibay na ebidensya. Hindi yung ebidensya na nakasulat lang sa putos ng ibos o kung ano-ano. No? Pero sa naobserbahan ko kasi sa mga pahayag, parang inaatake ni Pulong Duterte si retired justice, no? Yung chairman ng ICI, yung iba pang mga personalidad na tumutulong, malaya at saka voluntaryo. Kung baga bukas at saka seryoso na tinanggap ang hamon para imbestigahan itong flood control anomaly. Kung tutusin, delikado pa nga itong buhay nila. Alam mo kung bakit? Binabangga nila ang mafia.
binabangga nila ang sindikato. So kung bumalik tayo sa usapin tungkol po sa reaksyon ni Pulong Duterte, talagang masasabi natin na parang mayroon siyang tinatawag na sort of guilty. Na gusto niya itago. Na ayaw niya mahalungkat. Kasi Pulong, public servant ka. You are a people's representative, specifically of Davao 1st District. Dapat welcome sa iyo ang investigation. Hindi ka dapat magsasalita ng ganun laban sa mga investigating body. Dahil balance yan sila. Hindi yan sila political komisyon. Sila po ay naatasan, Independent Commission for Infrastructure. Hindi po yan sila political commission. So sana yan ang ipaliwanag mo sa mga bugo ninyo na mga taga-suporta. Anong kinakatakot mo? Anong iniiyak mo? Malinis ka man kaya na congressman, performing ka man kaya, di hayaan mo. Ang problema, may nadiskubre na mga anomalya sa flood control dyan sa Davao. Pero kung makapangbatikos kayo sa gobyerno, makapangbatikos kayo kay Pangulo, makabatikos kayo sa ICI, makabatikos kayo sa principle why President Bongbong Marcos created that independent commissions, malinis kayo. Diba? Kaya ka Pulong Duterte, matanda ka na, mature ka na dapat kasi andyan ka na sa politika. Kung wala kang kasalanan, so be it. I-welcome mo ang mga nag-iimbestiga. Naintindihan mo? Pulong Duterte? Tsaka sa mga DDS naman ng mga taga Davao, huwag nyo masyadong arborin si Pulong. Tandaan niyo si Pulong isa lang. Ang mamamayan ng Davao, libo-libo. Gets? Ewan ko lang kung hindi nyo pa na-gets yun. Yan lang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Magandang araw.